Ang #1 tabloid. Di lang radyo, TV na. Ito ang Abante Radyo TV. Pakinggan ang kwento ng mga bida. Ako, si Jigo Postolero, para sa programang Jigo Live. Isang masayang gabi mga kaabante. Ako pong lingkod na nag-iisang tigasing tagapagtanong, your universal online host, Jigo Postolero, para sa programang Kwento Mo Ang Bida, Jigo Live. Ayan, sa mga viewers worldwide, sa bahay tayo napapanood sa ating Facebook page, DWAR Abante Radio 1494, sa ating YouTube Abante News Online, sa TikTok Abante News, at syempre sa ating AM station, no, sa 1494, 1494 po yan sa radyo. At syempre dito tayo pang radyo at online. Tayo ay nasa Sky Cable Channel 85 mga kaabante. So, Jigo Live po, Mondays, Wednesdays, and Fridays po. Talaga namang pang good vibes po ang ating episode ngayong gabi. So, sa mga viewers worldwide, share na natin ang magandang balita. At syempre, ikalat na natin itong live feed natin ngayon. Mga kapabati dyan, comment na sa comment section at babatiin namin kayo. Well, anyways, pakilala na natin ang ating special guest, no, all the way from Makati. Alam naman natin Makati, talagang siksikan dyan, pero ginawa niya ng paraan, no, to be with us ngayong gabi, which is sobrang na-appreciate natin. Let's all welcome isa sa pinakamahusay na singer, no, sa bansa, si Ron Sarol. Ron, welcome sa Jigo Live. Hello, Sir Jigo. Magandang gabi. Nakaka-overwhelm naman po yung pag-welcome na yan, sir. Maraming salamat po for having me here at magandang gabi po sa lahat po ng nakikinig ngayong gabi at nanonood po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yes, Ron, ang daming nagmamahal sa'yo kasi poster pa lang nung shinare mo, ang daming natuwa na you're gonna be here. Alam ko marami ka na rin nag-guestan, pero ang malupit nun is every single time nalalabas ka, nandyan yung mga supporters mo para sa'yo. Kamusta naman kayo? Ayan, sobrang overwhelmed nga po ako, Sir Jigo, kasi every time na may nilalabasan tayo, parang sila pa yung unang-unang na-overwhelm at natutuwa. Talagang overjoyed po talaga kasi parang nakikita nila na parang sa bawat guesting may iba't ibang milestone po tayong napupuntahan. Tama. Correct. Tapos ngayon nandito naman ako sa Jigo Live. Yes, Sir Ron. So, Ron, ito, no, balikan natin bago mo naabot lahat ng mga naabot mo ngayon. Kasi panakita kita, you are a full package performer. Parang, wow. Panakita kita ngayon, pwede ka na magsumalang kagad. Parang naka-ready ka, nakaplakadang buhok, maayos ang damit. Opo. Presentable. So, hindi ito madali. Alam natin yan. So, way back then, no, ikaw ay bata pa, ano ba ang mga pinagdaanan mo noon na sa tingin mo nakatulong yon kung bakit ka naging singer sa ngayon? Siguro, no, Sir Jigo, ako naman po ay hindi lumaki sa marangyang buhay. Ako po ay lumaki sa mahirap. Lagi ko nga po yung sinasabi, laking hirap ako, pero kahit mahirap kami, punong-puno po kami ng pangarap. Ayun, diba? no, Yun yung tama. pinaka-importante. At habang nangangarap ka, kailangan sinasamahan natin ng sipag at kailangan din ng development sa sarili natin, diba? At kasama na din siguro yung sinasabi mo kung paano ka mag-aayos sa sarili mo bilang hindi naman tayo nabiyayaan ng sobrang kagwapuhan ng itsura, di ba? So, kahit man lang sa presentable na look, di ba? Tama. Very well said. Nakakabilib ng sobra yon. Tama. Pero, bata ka pa lang ba? Mahilig ka ng kumanta? Ganyan? Naalala ko, Sir Jigo, bata pa lang, mahilig na naman akong kumanta, pero wala akong proper training kasi wala naman kaming sapat na pera para ipasok ako sa mga kilalang music school ng aking mga magulang. Mga Center for Pop. Ayan, mga diba? ganyan. Oo. So, kumakanta ako pero walang proper training. Tapos naalala ko pa nung bata ako, parang bigla na lang akong isinabak ng nanay ko sa isang singing contest. So, nag-4th place ako kasi 4 lang kami. At least, di ba? Place ka rin, no? Hindi ka muwing luhaan. Totoo po. Pero nakakatawa mo, pero totoo po yun, 4 lang po kasi talaga kami. Pero maganda nung kasi hindi ka nawala ng pag-asa, patuloy kang sumasali pa rin. Oo, yes sa iba't ibang po. mga patimpalak. So, ano yung naging journey mo habang lumalaki ka? Sabi mo nga kasi wala kang proper training, pero talagang gustong-gusto mo yung pagkanta. Ibig sabihin ba, bawat program sa school, kumbaga, nagpe-perform ka, kasali ka, pinipili ka ng mga teachers,
churches o sa simbahan ba, choir ka? Ano yung journey mo growing up bago ka napunta sa professional singing? To be honest, Sir Gigo, no, nung lumalaki ako, siguro yung background ko lang sa music ay napapasama ako sa simbahan nagka-choir. Pero yung hindi yung natuturuan kasi 'di ba pagkabata ka parang kung sinong gustong magsisimba, sinong gustong mag-choir. Since into music naman ako, so sumasama talaga ako sa choir. Tapos naalala ko noon, lumalaki na ako tapos may bit-bit natin yung mga responsibility, kailangan magtrabaho. So naset aside din yung pagkanta. Hanggang sa nagtrabaho ko, kailangan ko mag-provide para sa pamilya. Hanggang sa may isang insidente lang na nagkaroon kasi ako ng depression, Sir Gigo, no? And kinailangan ko ng ibang outlet. At doon ako napunta ulit sa music. So parang ang dating, you are about to forget yung pagkanta, to be corporate, trabaho, maging practical. Yes, oo. Kasi yun yung pinakakailangan eh. Kailangan natin maghanap buhay, di ba? Correct. Kahit sabihin natin magaling tayo umarte, kumanta, sumayaw. Kung wala ka ng ibang susustain sa buhay mo, kailangan mo talaga magsakripisyo. So somehow, it's a blessing in disguise itong pinagdaanan mong dark it's days. It's a redirection. No? Ay, lagi ko redirection, kahit sabihin natin sobrang sakit man yung nangyari na yun. Pero, alam mo yung iba pala kapag ikaw na mismo yung nakakapag-provide para sa sarili mo. Kasi, ako yung mismong nagpasok sa sarili ko sa music school para mahuna ko. Bukod sa gusto kong ma-divert yung attention ko, no? At, nung pinasok ko yun, Sir Gigo, hindi ko naman ini-expect na mapupunta ako sa mga events, may mga invitations katulad po nito. No? Bonus na lang yun. Bonus na lang po talaga. Parang nung nagsisimula ako, naalala ko, nagtatago pa ako na nasa music school ako kasi nahihiya ako. Parang feeling ko parang late na ako para dito. Kasi parang dapat nung bata pa, wala naman akong sapat na pera para pumasok sa music school. Hanggang sa meron akong isang vocal coach, Sir Gigo, no, na nag-encourage sa akin na sumali sa mga contest. At first talaga parang ayoko kasi nahihiya ako dahil hindi naman fully develop yung confidence ko. Hanggang sa in-encourage niya ako tapos nag-attempt ako sa isang singing contest sa isang radio station. Nakapasa ako. Oo, di ba? Siyempre madaming sumasali pagka ganyan mainstream, di ba? Yes, talagang narinig ng lahat yan. Yung mga kamag-anak, uy, pwede ka dito. Totoo po. At yung mga kapitan at mga barangay officials doon po sa amin, sa Parañaque kung saan ako lumaki, napanood nila hanggang sa nagkaroon ng campaign period ng barangay elections. Dahil napanood nila ako doon, na-invite na ako doon sa barangay elections na yun. Doon na siya nag-start. Na parang, naiimbitahan na ako dito sa mga barangay campaign. Tapos napuntahan na ng mga events. Hanggang, the rest is history. Grabe yun, no? Andito na po ako, Sir Gigo, sa harapan mo. Ayan, diba? Ayun ang maganda doon. Talagang, kumbaga, from nothing, nagka-something, di ba? Yan ang maganda dyan. So, for now, no, gusto ko malaman is paano mo pinackage yung sarili mo since nandito ka na nga, professional singer ka na, marami nagtitiwala sa'yo, marami kumukuha sa'yo, marami kumahanga. Paano mo pinapackage na dapat ganito, dapat ganyan? Mayroon ka bang, let's say, a fashion icon, or should I say na parang meron ka talagang gift na para may taste ka sa bawat bibilin mo. Kasi kung galing ka sa hirap, hindi ka yung tipo ng tao na, sige, gusto ko yung jacket na yan. Bigyan mo ko ng 8 kulay. You gotta be practical na kailangan sulit yung bawat bibilin mo. So, paano nangyari yun? Paano ka naging mahusay when it comes to packaging? Alam mo, Sir Gigo, na-overwhelm ako every time na tinatawag ako na parang professional. No? Kasi parang siguro yun yung nagiging dating or outcome ng pinaghirapan ko. Kasi, yes po, na-acknowledge yung determination. Kasi sabi ko nga po sa kanila, for every successful performance, behind those successful performance is a countless hours of rehearsals, dedications, passion, na nilalaan po namin doon. Nagkakasakit ka pa minsan dyan. Yes po. At ang nakikita lang nila yung parang yung 5-minute performance lang pero yung behind that, yung struggles kung paano kami mapunta doon. So ako, kung paano ko pinapackage yung sarili ko, siguro I never stop exploring and in improving my craft. Okay. Lagi ko po itong sinasabi, the reason kung bakit halimbawa ngayon, Sir Gigo, nasa music school pa din ako, because I acknowledge na I still have a long way in terms of singing, no? And habang nandoon ako, alam kong marami pa akong natututunan. I also experience a lot of rejections. Up until now, I still receive a lot of rejections. Pero lagi kong sinasabi na sa bawat pintong nagsasara, it always an opportunity to grow. Diba? An opportunity to improve your craft. Kasi sabi nga, hindi pwedeng habang
try ka ng try, hindi mo naman ini-improve yung craft mo. So wala din. Yes, you will get the same result, di ba po? So, dapat habang tinatry mo siya, dapat you continue to improve yourself. Kung sa tingin mo hindi nag-progress dito, baka may maling formula, baka may kailangan ka pang i-improve. And that's how I improve myself. Kapag pagdating din sa mga pyesa, nagiging particular din ako, and pagdating po sa mga events, number one na lagi kong kinukonsider is yung professionalism po talaga. Kasi lagi kong ina-acknowledge na laging may magaling sa akin, pero ang lagi ko pong naririnig sa kanila is yung professionalism na tinatawag nila. Kasi in terms daw pagdating sa mga event, talagang dumadating ako kung ano yung nasa oras and kung ano yung nasa package. Minsan kung hindi man yung napag-uusapan, hindi po ako nagdidemand ng malaki. Parang ang dating okay na yun, naswak naman sa schedule ko. Oo, yes. Hindi ko na kaya abalahin pa or isasnabin ko kayo, something like that. Yes. Every opportunity is a blessing para sa yes po. And kung sakali man may mga opportunities katulad nito na nalate ako, Sir Gigo. counted. Talagang I deeply apologize right away kasi kumbaga parang ano to parang kumbaga sa mga bangko parang nature nature na yon Yes, nagiging immediate response mo na di ba, Sir Gigo? Kasi nalalighten up yung isang sitwasyon kapag ang isang tao ay nag-apologize right away. Kasi yun naman yung pinaka-importante. Kasi it's a one way of telling that person na hindi mo naman minimin kung ano po yung nangyari, diba? Yes, and dumadating kami sa oras, tapos at the same time, nagbibihis po kami ng maayos, and kahit sabihin na ganito yung budget, nagpe-perform kami, and then ang nakakatuwa kasi, Sir Gigo, right after namin mag-perform, doon nila mas napapahalagahan yung binibigay naming time and effort sa kanila. Kasi that's the time na, dapat pala hindi ganito yung rate na binigay namin sa inyo, dapat magdadagdag kami ng ganito na. Yun yung fulfillment sa amin na parang importante talaga na you have to create your branding. And then, syempre, pagdating din doon, kailangan nakikita din ng tao na hindi ka lang basta singer, you're also a professional the way how you deal with them. Diba? Kasi nakikita nila yun Kasi marami pong lagi nga nilang sinasabi, madadaming magagaling, oo, pero pagdating sa professionalism and work ethics, doon sila naglalap. Sumasabit na, correct. Yes po. Kasi meron nga po kung isang event na meron akong isang nakalaban dati, Sir Gigo, no? Na nandun, nagkasama kayo ulit. Hindi po. Minessage niya yung organizer na parang, bakit si Ron yung kinukuha nyo? Parang mas magaling ako dito. Grabe naman yun. Kung yung preference nila. Bakit naman? And then, I'm so fortunate na sobrang loyal sa akin nung na yun. Biglang pinadala sa akin. So, nakilala ko yung tao na yun. Kasi, hindi ko alam na may ganun siyang kasi every time naman magkikita kami, parang wala naman ako nakikita. Okay naman. Tapos, bigla no pinakita sa akin yung screenshot. Parang nagulat ako. Hindi, nakakatuwa naman sa organizer. Kasi sinabi ko naman, totoo naman po. Mas magaling naman talaga siya sa akin. Parang ang sabi naman, yes, mas magaling siya. Pero the last time na kinuha namin siya, a day before the event, ini-stress kami. It's either nagpadagdag ng rate, nagpa-importante. So, it boils down to a point na parang, minsan yung talent, dadalhin ka talaga kung saan. Pero yung character mo will remain you on that room. Correct, diba? Tama. Pero ang galing, ang galing nung nangyari na yun, na parang dating masyado ka understanding para hindi na ito palalain, palakihin, at the same time, in-acknowledge mo na, totoo naman sinasabi niya magaling siya, pero lumulutang pa rin, na parang malinaw na mali talaga yung ginawa niya na porket magaling siya, kailangan ba wag tanggalan ka na ng gig na siya na lang dapat yun. Kung magaling ka naman pala, bakit mo kailangan tanggalan yung mga mas hindi ganun kagaling sa'yo? Parang tinatanggal mo sa'yo ng opportunity. Dapat confident ka na kahit magka-gig yan, meron pa rin ako, magaling nga ako sa kanya di ba? Totoo po. At saka naniniwala ko na dapat kahit magaling ka, learn to share the spotlight to others. Kasi hindi naman po palaging tayo yung kikinang. Di ba? Parang laging may ibang gusto yung tao, and we owe it to them kung ano yung gusto ng tao, at hindi dapat natin hinahadlangan yung ibang gusto ng iba. For example, ng ibang organizer, di ba? So, lalabas pa din kasi talaga yung character at yung tinatawag po talagang work ethics talaga. Ayun, tama. So, for now, Ron, sa nangyayari sa karera mo, ano yung pinakamatinding pagsubok na napagdaanan mo na obviously nalampasan mo? Yung tipong pagsubok na muntik mo nang i-give up, ito lahat-lahat na nangyayari. Pero nalampasan mo. Naalala ko, Sir Gigo, meron akong isang sinalihan na isang
singing contest, siguro masasabi kong malaki kasi parang ang grand prize kasi niya ay nasa 100,000. Okay, malaki. Yes, 6 digits yan. So parang yung time kasi na yun, nandoon ako. So, tapos parang 50% kasi doon, Sir Jigo, is online vote. Okay. So yung online vote, dahil maraming nagmamahal at sumusuporta po sa atin, so medyo nangunguna tayo doon sa online vote na yun. Hanggang sa dumating sa naging issue siya sa mga naging kasamahan ko at dumating sa point na meron akong 2 o 3 kasamahan doon na nung kumakanta ko ay tinry talagang iba siya ko online. So hindi ko alam na may ganun. After kong kumanta, nagulat ako na lahat ng mga kaibigan ko, mga pamilya ko, nakikipag-away na sila doon online kasi ang number 1 talaga lagi kong sinasabi sa kanila, Sir Jigo, kahit anong mabasa nyo, wag nyo silang papatulan. Kasi papatulan mo ba ang isang profile account na nakalock tapos hindi mo alam kung sino yung kalaban mo, 'di ba? Sayang yung energy. Sayang yung energy mo kasi hindi naman lumalaban ng patas yun. Pero to sum it all, no, Sir Jigo, nakipag-away sila. So ako, ang naramdaman ko kasi noon, parang ayokong binababa nila yung level nila doon sa mga tao. Tama. So ako naapektuhan po ko. Tapos at the same time, kinausap po ko ng organizer na parang kailangan daw nilang may gawin kasi parang kailangan nilang mag-adjust daw doon sa mechanics kasi nga parang yung ibang mga contestant daw ay parang napag-iinitan nga daw po ako. So, ang nangyari noon, Sir Jigo, the following day, maglalabas na lang daw sila ng official parang top 12 ba yun as far as I remember. So, parang sabotage, no? So, the following day, wala na akong idea ko ano nang nangyari sa loob kasi tinanggal na ako dun sa GC. Tapos at the same time, naglabas na sila ng parang magkukontinue sa next round pero hindi na ako nasama. So yung time na yun, parang nabasya ko na parang ginamit na yung katawan ko, yung physical appearance ko, lahat, pati yung hindi naman magaling, yung mga terms na gano'n. As in talagang i-demotivate ka talaga nila. Like for example, what is the foulest or pinakamasakit na nabasa mo doon? Although alam kong kaya mo i-convert na wala kang pake dyan, pero yung parang grabe, nakakapikon yun. Hindi ka naman talaga magaling, nadaan ka lang sa madaming followers. Oo. Which is parang lumalabas ampaw. Parang ganun yung dating na parang ano ka lang, wala kang laman. Parang ganun. Parang nadaan ka lang naman. So ako po, na-take ko siya kasi parang sobrang sakit. Baka naman totoo nga naman talaga. Baka hindi naman talaga ako kasi magaling. After all, lahat ng paghihirap mo, sacrifices and everything, yun ang kasabihin. Yes. Parang ang nakikita na lang nila, parang shortcut na lang lahat na parang hindi nila na-acknowledge yung paghihirap na itinakbo ko po yan. Dumaan din po ako ng music school bago ako nagkalakas ng loob ng ganyan. Correct. Yan. So, nag-stop ako noon. Parang 1 month atang hindi ako kumakanta noon, Sir Jigo. Tapos, the best way na ginawa ko lang talaga doon is I exit gracefully. Sabi ko talaga wala silang narinig sa akin kasi nire-respeto ko kasi mahirap naman pong labanan dahil sila po yung organizer doon. Pero alam mo, ang pinaka-good thing doon, Sir Jigo, after that contest, nag-reach out sila. And yung pinaka-nanalo doon, kasi supposedly meron silang tinatayong brand, hindi nila in-offer sa nanalo. At ang nakakatuwa, in-offer po sa akin. Kumbaga parang wala na lang gulo, no? Wala na silang gagawin ganun. Pero internally, mag-usap na lang kayo because they know who really deserves it. Yes po. Kaya yung lagi ko po sinasabi sa mga team namin na parang isipin nyo kung nilaban ko yung point ko, baka it's either nagalit sila dahil baka sabihin nila parang ano yung nilalaban ko. For what? Pero, yes. Pero nung nag-exit tayo ng maayos sa kanila, mas naintindihan at mas napahalagahan nila tayo. Sila pa yung lumapit ngayon. Diba? At ngayon, meron tayong trabaho at meron tayong brand na collaboration na ginagawa sa kanila. Wow naman yun. Talaga naman. So, ito na lang, no? Advice sa mga kabataan, sa mga gustong pumasok sa music. Kagaya mo na, kumbaga, nagdadaan sa hirap, di nila alam paano sisimulan o paano nila makarating yun. Anong mabibigay mong best na advice sa kanila? Ako, ang best advice ko ay kung gusto mo talaga siya, kailangan mong mas maraming dedication, trainings na pagdadaanan. Kasi sasaktan ka talaga nila. Lalo na kapag napaka-competitive ng mga kalaban mo. Knowing na yung mga contest ngayon ay parang karamihan ay parang ginawa na siyang kabuhayan. So, ganun sila ka-competitive, Sir Jigo. So, tibay ng loob ang pinakakailangan. And kapag may sinabi silang negative, kung maapektuhan ka man, dapat hindi mo siya dadamdamin kasi wag mong hayaan na parang puputulin nila yung passion na nasa loob mo. And never stop, lagi kong sinasabi, never stop to improve your craft. Tama. 'Di ba? Kasi hindi porket, halimbawa,
nag-audition ka sa isang ganito, same kanta, same lang din yung ginamit mo, so posibleng makakuha ka lang ng same formula. So, kailangan improve ka lang ng improve kasi kahit nga ako ngayon, Sir Jigo, meron pa din ako mga gustong marating pagdating sa pagkanta na hindi pa din binibigay sa akin. Kaya ako, continuous pa din akong nag-explore at nag-aaral kasi sabi ko nga, baka kung binigay na sa akin, hindi na ako nakapag-aral ng iba't ibang genre ng pagkanta katulad ng mawiwili pala ako sa jazz, mawiwili pala ako sa rock. So, hindi pala ako magiging stagnant dun sa ballad lang. So, isa yun eh. So, laging may redirection. Laging hanapin natin yung purpose dun. So, tibay ng loob talaga ang pinakakailangan. Yun yung masasabi ko. Very well said. Tama. Kumbaga, magbubunga din yan, no? Yes. Magpakalakas na tayo. Lalo kung gusto talaga natin yung isang bagay, huwag natin siyang susukuan. Totoo po. No? So, Ron, no, siyempre, hindi naman kami papayag na hindi mo mabati lahat ng mga gusto mong batiin at pasalamatan at gusto pasalamatan. Siyempre, mga brands mo, yung pages mo, go ahead, feel free na i-flex sila. Ito yung camera mo, Ron. Go! Ayan, magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Maraming salamat po sa nakatutok ngayong gabi na to. So, please follow me po on my social media account, Ron Sarol on Facebook po, RONSAROL. On my TikTok account at Ron Sarol, IG at Ron Sarol. So, I want to say thank you to my brands po sa... Wait lang po, aba. Sige, go. I-check ko na sila dito, Sir Jigo, para wala po akong makalimutan. Sige, go. Oh. Pwede po magbanggit ng mga brands, Go. Sige. Ayan, sadali lang po Ayan, maraming salamat po. Ayan, thank you to my MKF Dynamic Star Music family, kila Sir Dong, Sir Coaches Lawrence, Rainier, Sir Carlo, maraming salamat to Eugene Humamoy, MCR Medical Dental, Scalp Official, Shield and Glow, Luxley, Dope Footwear, Essence Derm Aesthetic Center Mandaluyong Branch, Credo Dance Studio, Element Tuxedo and Bridal Boutique with Ma'am Luella Aguilon. Maraming salamat po. And to my LSLJ family, magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po sa pagtutok ngayong gabing ito. Ayun, syempre Ron, hindi naman kayo papayag, no? Galing ka pang Makati, nasiksik ka sa traffic, na wala kaming maririnig na pasample mula sa'yo. Baka meron naman tayo dyan. Sige po. Ayan, sige, zoom natin kay Ron. Grabe, pinagbigyan tayo. Go ahead, Ron. Wait lang po. Sige, Ron Sarol, dito sa Jigo Live. Ito na. Magkulang man sa atin itong sandali, alam ko na tayo'y magkikitang muli hanggat may umaga pa na haharapin. Ikaw lang ang mamahalin. Grabe, palakpakan natin Ron Sarol dito sa Jigo Live. Alam mo, hindi pa to ang ang first and last guest niya dahil buwan-buwan natin to kukunin kapag libre siya kasi gusto ko siyang pakantahin kapag wala siyang pag hindi siya busy, kukunin natin si Ron. Napakalupit. Tsaka ang gagaling ng mga rendition niya. Pwede tayong mag-request siguro, no? Tapos gawa niya na sariling version. Yung pagka maluwag lang yung time, talagang welcome ka dito. Sige, flex mo ulit ang yung social media accounts, pages, upcoming shows. Go ahead. Ayan po. Follow me po again on my social media account. Facebook po, Ron Sarol, at IG and TikTok at Ron Sarol. And then, meron po kaming paparating po ngayon na concert kung saan po na-invite po ako at isa po sa mga guests, which is under RC Salonga ngayong Sabado po. And abangan nyo din po ako sa Raj TV every Saturday po. Meron po kaming bagong show po dyan, ang Kwentuhan with Idol Ron from 2:30 to 3:30 p.m. Ayan po. Abangan nyo po. Ayun. Siyempre, support natin si Ron Sarol sa lahat ng kanyang mga ganap sa kanyang career. No? Talaga namang nakaka-proud. No? Nagaling sa hirap. And all of a sudden, nagsumikap. At ngayon, talagang unti-unti niya nang naaabot ang kanyang mga pangarap. At marami pa siyang mararating. Yun talaga yun. So, thank you, Ron. At, maraming salamat po, hope Sir to see Gio. you more often. Ingat Yes ka palagi. Po. And I'm wishing you all the best sa iyong career. Naniniwala ako sa iyo, no? Sa iyong mga pangarap sa buhay, and I'm so proud na na-meet kita ngayong gabi. Maraming salamat, Sir Jigo. Nice meeting you too, sir. Thank you so much sa lahat ng viewers worldwide. Ako pong ilingkod ang nag-iisang tigasing tagapagtanong, your universal online host, Abante Primetime King Jigo Postolero, para sa programang Jigo Live.
Live mula sa Abante Command Center sa Quezon City. Ito ang inyong tigasing tagapagtanong, Jigo para sa Jigo Live. Jigo Live!